lingkod na sa Johnny Mangas sa programang Ahon sa Kahirapan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta po ba tayo? Kamusta po ba ang bansang Pilipinas sa kabila ng pandemya? Marami pa rin po ang nagsasaya. Actually, itong ating secretary, no, yung ating pong tagapagsalita na kaibigan natin yung secretary, Attorney Roque, isipin mo nagpunta ng Subic, nakipaglaro din sa mga dolphin, okay naman yun. Kaya alam mo, kung tayo ho ay nagsasabi na bawal, no, bawal yung mga pasyal-pasyal, yung mama ho na masyal, pero sa kabila ho ng kanyang pagpasyal, siguro na inip, hindi naman po ng patawad, yun po ang maganda ron, hinihingi ng umaamin sa kanyang pagkakasala. Ito, maraming salamat kay Attorney Harry Roque, talaga namang tinatanggap mo yung inyong pagkakamali, hindi katulad ni Congressman Ray Mulya, no? Isipin mo, ikaw ay halal ng bayan, ikaw ay nasa Kongreso, yung likod ng Kongreso, laki-laki ng flag ng Pilipinas, ay habang pinapatugtog ang tugtog ng ating lupang hinirang, yung ating national anthem, panay ang pirma mo, no? Mukhang may nahabol at mukhang malaki-laki yung kontrata ng mamang to. Nakakalungkot lang, no? Ayaw umamin ng mama sa pagkakamali niya at sinisisi pa doon sa nag-video. Kung sa sinihan nga po, pag ikaw hindi tumayo, malamang, no? Ikaw ho ay may ikaw ho ay makukulong at meron hong violation yan doon sa ating konstitusyon na ang hindi marunong tumayo doon sa habang inaawit yung ating pambansang awit, yung ating national anthem. Yun po ay isang malaking sampal. Ewan ko natin, no? Kung mapaparusahan ba itong mamang to o malamang kung yung maralitang Pilipino naman, kulong na naman yan. Alright, siyempre po, Luzon, Visayas, Mindanao, hello Philippines, hello world. Welcome po sa programang Ahon sa Kahirapan. Siyempre po inyong lingkod po sa Johnny Mangas. Siyempre po tayo po ay live napapanood sa ating Facebook page na Euro TV Philippines, ang ating official website, ang www.eurotv.ph, ang ating YouTube channel, ang Euro TV Philippines. So, siyempre po ang ating pong katanungan, yung nakaraang yung pong Monday, ika-4 na taon na po ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang ating pong tanong ngayon, doon ba sa 4 na taon na panunungkulan ng ating Pangulo, siya ba ay nag-excel? Sa tingin ho ba niyo, saan ho siya nag-excel sa kanyang panunungkulan? Sa ekonomiya ba? Sa peace and order ba? Sa droga ba? O sa tingin niyo ba na iahawon ba niya sa kahirapan ng mga OFW? Napaangat niya ba yung bill program na binabanggit ba niya? Sige nga po, pwede ho kayo magbigay ng reaksyon o komento kung sa tingin po ninyo sa 4 na taon na panunungkulan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, saan ho ba siya nag-excel? Saan ho ba sa tingin ninyo natugunan ng Pangulo yung kanyang mga pangako, natutupad yung kanyang mga pangako doon sa 4 na taon? At siyempre po, binabati po natin ang ating mga taga-subaybay mula dyan sa Egypt. Yan si Unica Iha, matagal na ho nanonood sa atin to. Good PM Sir Danny watching from Egypt. Mula Balikang Kapa, kay Estrelita Vasquez. At siyempre po kay Elizabeth Duazo at kay Anton Eterno. Sir Danny, bakit wala pong update ang Kapa? Mamaya po mag-uusap po tayo, pag-uusapan po natin yan. At siyempre po itong ating si Beatrice Indiano Ciano. Sir Danny, good day po. At siyempre po hashtag Balikang Kapa, God bless all. Mula kay Cassie Jenny Manga Villa Flor. Ayan po. Siyempre po yung pong ating tanong, no, saan ho ba nag-excel ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa 4 na taon ng kanyang panunungkulan? Saan ho ba sa tingin ninyo, no, na natupad ang mga pangako ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? At siyempre po, yung pong mga pinag-uusapan doon sa kanyang mga press con na talaga ng mga isa-isang pinag-uusapan yung mga binitawan na Pangulo na salita. Actually, yun nga ang binabanggit ni Secretary Harry Roque. Sabi niya, meron namang paraan na mabigyan ng kabuhayan ang mga tao. At the same time, ay laban ng COVID-19, hindi naman ibig sabihin na bubuksan ng ekonomiya ay matirang matibay na. Tama naman po yun. Siyempre, dahan-dahan mo natin bibigyan ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang mga Pilipino. Pero siyempre po, nasa pag-iingat pa rin po ng pamunuan ng mga kumpanya yan kung paano iingatan ng mga manggagawa, kailangan buksan niya sapagkat kung hindi ho natin bubuksan yan,
Hindi naman ho natin alam kung saan ho natin kukunin yung kakainin ng mga manggagawa na yan sa kanilang araw-araw, at hindi ho natin alam kung saan ho kukuha yan ng ihahain na pagkain sa kanilang mga pangulo, sa kanilang mga pamilya. At ang sabi nga ng ating Pangulo, no, ito yung medyo tumatak sa mga tenga ng ating mga kapatid na media, ang hinihingi lang namin ay buhayin mo ang sarili mo at ikaw lang ang makakagawa niyan. Buhayin mo ang sarili mo at wag mong idamay ang mga kapwa-tao mo. Because if you don't out, there's chance that you get the COVID and then infect somebody else. Tama naman po, no? Isa sa mga pinaghihigpitan ng Pangulo yung paglabas ng mga senior citizen. Buti na lang si Queen Rosas hindi pa senior citizen to, no? Yung po yung mahigpit na pinagbabawalan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung mga senior citizen, yung mga 60 pataas at yung mga 20 years old pababa, sabi nga ng Pangulo, kung wala ka naman din gagawin sa labas, huwag ka munang lumabas at pasarado po, Queen Rosas, yung ating pintuan para hindi ho tayo marinig sa labas, baka mabarangay ho tayo. Kaya siyempre po, at tayo po ay yung pong ating panuntunan na sinasabi ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Napakalaking datos po yan. Sa totoo lang ko, marami ho tayo nakikita mga senior citizen na pakalat-kalat dyan sa daan. Ang sa atin lang to, kung wala naman pong importanteng gagawin, lalong-lalo yung mga kabataan, sa bahay na lang po kayo. Sabi nga nila, no, si COVID po ay nakatambay lang sa bawat sulok ng kalsada. Pag yan po nadaanan, sumabit po sa iyo yan, at hindi ka nag-ingat, damay ang pamilya. Marami po mga binibitawan na magandang salita ang Pangulo na dapat nating tinatanggap at dapat ho natin pinakikinggan, sapagkat sino bang may gusto ng pandemya? Sabi nga ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa panahon niya lang ng kanyang termino, yung inabot ng pandemya, ano? At isa po sa mga talaga ng mga kung titignan mo, no, yung sa social media, yung pong pagsasara o yung pagpapahinto ng National Telecommunication Company, yung pong NTC, una ABS-CBN ang pina-stop, no? Yung pong mga wala hong kakayahan magbayad ng signal, yung mga wala hong kakayahan magbayad ng Sky Cable, nagtataga po yan sa Digibox para naman po malibang-libang at hindi ho dumami ang populasyon. Kung hindi ho, ay katulad ho niyan, tinanggal na po yung mga paglilibangan ng mga wala nang TV Plus. Sino paglilibangan ng mga kalalakihan sa bahay nila, no? Sana po merong may pribilehiyo, binibigyan ng konting pagkakataon naman na sa ilalim ng pandemya na walang ginagawa yung mga mamayang Pilipino. Kaya naman po natin na mayroon silang pinaglilibangan, no? Actually, itong si Senator Kiko Pangilinan nagagalit nga diyan. Sabi niya, pilit na dinidiin ang panggigipit habang kapalpakan naman ang pinapakita sa pagsugpo sa COVID ay pagbibigay ayuda wala nang makain. Huwag matakot magsalita at punahin ang pagmamalabis at palpak na pamumuno na nagaganap sa ating bansa. Ito, active po ito. Si Senator Kiko Pangilinan, ang kanyang may bahay na si Megastar na panahon po ni Queen Rosas. Paroon mo ba ito, Queen Rosas? Ay, hindi. Bas ahead si Mega. Bas bata ka pala kay Sharon Cuneta. Po yung pong panukalang binitawan po sa social media ni Sharon Cuneta. Sabi niya, by 2022, sabi niya, mas maganda daw na maging Pangulo ng bansang Pilipinas itong Vice President Leni Robredo para daw maging maibalik daw yung pagiging desente ng ating bansang Pilipinas. O mukha na, Miss Sharon Cuneta, hindi na hubad desente ang mga Pilipino? Parang hindi ka na nadidesentihan sa atin, ano. Alright, so siyempre po, talagang yun po yung yun po talaga yung opinion ni Miss Sharon Cuneta. At siyempre ginagalang naman po natin yan. Kung ang kanyang paniniwala ay si Vice President Leni Robredo ang kanyang napipisil na maging Pangulo, ang susunod na Pangulo sa 2022, ay choice na po yan. At yan po ay ginagalang natin. At ang kanya pong paniniwala, at siguro nakita po niya na talaga namang yung mga kabataan legal na po ang pagmumura, no? Sapagkat yung ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte talagang palamura. Si Queen Rosas ba nagmumura? Hindi. Ay, good girl, oo. Talaga namang mabait pala to, oo. Pero sabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang mga Bisaya talaga, maski sa Davao, yung mga Bisaya doon ang titigas ng ulo
No, hindi mo mapapasunod yan. Yan ang totoo. Talagang prangkahan ko kayo, mga Bisaya to. Sabi talagang anyway, yun po yung mga maiinit na kumakalat sa apat na sulok ng social media. Talagang yun ang pinag-uusapan. Sabi nga, paano mo ilalarawan ang ika-4 na taon ni Presidente Roa Duterte bilang Pangulo ng bansang Pilipinas? Talaga namang malupit kung titingnan po natin. Ang talagang kung pag-aaralan ho natin, talaga namang po ang daming nahinto, ang dami hong na-stop. No? Simula na upo ang Pangulo. Sabi nga ng iba, para nagbabalik daw yung panahon ni former President Marcos, yung nagsara, yung kinuha ng panahon ni Marcos, ang mga private media entity, nagparang ganito, parang nagbabalik daw ng kasaysayan itong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa kanilang mga pagkakasara ng ABS-CBN. Alright, so siyempre po tayo po ay kukuha muna po ng mga balita sa iba't ibang panig ng ating bansang Pilipinas mula sa Candaba. Alright, siyempre po mula naman dyan sa Manila at mula dyan sa Bulacan. Alright, sa una pong balita ni Henry B. Nicolas mula dyan sa may Candaba, Pampanga. Henry. Para ni kay Kibuloy, dapat dili ka manghilabot sa amua kay dili ni imong kwarta kundi para sa amua sa katawhan. Wa mi na mirhisyo sa inyo. Kuka pa! Why sirado? Alright, nagbabalik po ang programang Ahon sa Kahirapan. Siyempre po inilingkod ko sa Danny Langahas. So, siyempre po, abangan niyo po. Pagkatapos po ng programa ko, yung pong programa ni Queen Rosas sa mundo ng musika. At talagang ito po yung extension ng kanyang birthday bash celebration. Nakaraan po kasi medyo tinatapsi po namin yung mga guesting kasi po bawal po masyadong madami. Ngayon po ang mga bisita mo ay mga sikat na chef. Mga sikat ba ito ng chef, mga Queen? Alright. Abangan nyo po after po ng programa ng Euro TV Philippines sa mundo ng musika with Queen Rosas. At siyempre po yung pong ating Bida Moms, Ma'am Luhan. Siyempre po kasama niya si Ma'am Lira. Alright. At siyempre po maraming salamat po sa mga nakaisa at nanonood sa programang Ahon sa Kahirapan. Doon po sa may hihingi po ng update regarding po sa Kappa Community Incorporated. Siguro po, kung ibigay ko po sa inyo yung number ko, tawagan ko po kayo 0905-453-5468. Ulitin ko po 0905-453-5468. Pwede nyo po akong tawagan regarding po sa usapin ng Kappa Community Incorporated para pag-usapan po natin yung inyong mga katanungan at concern about Kappa o yung mga donasyon ninyo kung ano ho nangyari. Pwede ho nyo akong tawagan.